Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng mananampalataya sa buong mundo, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostal Subjordan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon na mababasa sa Aklat ng Panaghoy o Lamentations chapter 3 verse 34 hanggang verse 66. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Hindi maikakaila sa kanya kung pinipilit ng hukuman ang katarungan. Walang anumang bagay na nangyayari ng hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kung tayo'y pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y dumalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Sa iyong kapuutan ay hinabol mo kami, walang awang pinatay. Ang galit mo'y tila makapal na ulap na hindi malamsan ng aming mga dalangin. Ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan ng sanlibutan. Tinutuyak kami ng aming mga kaaway. Nagdaan na kami sa pagkawasak at kapahamakan. Naranasan namin ang mabingit sa panganib at pagharian ng takot. Hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha hanggang sa tumunghay mula sa langit si Yahweh at kami lingapin. Nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng mga kababaihan sa aking lungsod. Para akong ibong binitag ng aking mga kaaway, gayong wala silang dahilan upang kamuhian ako. Ako'y inihulog nila ng buhay sa isang balon at tinakpan ng bato ang bunganga nito. Lumubog ako sa tubig at nasabi ko, wala na akong pag-asang mabuhay pa. O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samo. Huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Tinulungan mo ako, Yahweh, at iniligtas mo ang aking buhay. Hindi kaila sa iyo ang kasamaang ginawa nila sa akin. Bigyan mo ako ng katarungan. Gayon din ang pagkapuot nila at ang masamang balak laban sa akin. Narinig mo, Yahweh, ang panlilibak nila at mga pakana laban sa akin. Nagsasalita at nag-iisip laban sa akin ang mga kaaway ko. Mula umaga hanggang gabi ay ako ang paksa ng kanilang usapan. Parusahan mo sila, O Yahweh, ayon sa kanilang ginawa. Bigyan mo sila ng hirap ng kalooban. Sila iyong sumpain, habulin mo at lipulin. Sa araw na ito ay dadalhin ko kayo sa subject na pinamagatang Nothing is Secret. Maraming mga tao mahilig sa sikreto, no? Tinatago mga bagay-bagay. Pero sa harapan po ng Panginoon ay wala pong lingid. Walang sikreto. Meron nga akong isang awit na naalala ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. O tiyak mo ngang nalalaman. Parang ganun yung pagkaawit, no? Na lahat, walang nakatago sa Diyos, walang nagiging sikreto. Maging ang ginawa nating kasalanan ay hindi lingid sa kaalaman niya ng Diyos. Maging ang ating mga kabutihang ginagawa ay hindi rin po nakakalimutan ng Diyos yan. Maging ang ating mga naranasan sa buhay, mga kapighatian, mga karanasan na maaari sinabi mo, hindi mo lang alam kung anong pinanggalingan ko. Oo, maaring ako hindi nakakaalam. O maaring ang iyong kaibigan ay hindi nakakaalam kung saan ka nanggaling. Pero may isa na higit na nakakaalam sa iyo at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niya maging ang kaloob-looban natin.
Alam niya ang takbo ng puso natin. Alam niya maging ang takbo ng isip natin. Kaya po dapat nating tandaan na bilang isang Kristiyano, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Dapat po tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil hindi maikakaila sa Kanya kung anong ginagawa natin, kung anong mga bagay na tinatago natin. At walang mga bagay na mga nangyayari sa sanlibutan ito na hindi pinahintulutan ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay lahat ng mga pangyayari ay may permiso ng Diyos. Paano yan, Pastor? Halimbawa, yung life and death, example, no? Yung disgrasya. Without God's permission, it will never happen. Without God's approval, it will never happen, no? Halimbawa na lang kay Job. Hindi po si Job ay automatically na tinempt ng demonyo nang walang pahintulot mula sa Diyos. Hindi po siya nakaranas ng ganong klaseng pangyayari sa buhay niya. At minsan po, nasasaktan tayo kung may mga pangyayari sa buhay nating mabigat at sabihin natin, Lord, bakit mo pinahintulutan ito? Kaya nga po, sinabi natin, bakit mo pinapahintulutan ito? Because God has the power and the authority to permit such things. Pero ito po ang alam ko hindi po nag-iisip ang Diyos ng ikasasama para sa atin. Kung pinahintulutan man ng Diyos ang isang pangyayari sa buhay natin, dahil iniiwas pa tayo ng Diyos sa mas malaki pang sakuna, o di kaya sa mas malaki pang problema. Meron akong kilala isang kaibigan na nagkwento patungkol sa isang tao na sumakay siya ng bus. Siyempre hinahanap niya yung aircon. Ngayon, pag hindi aircon, hindi siya pumapara. Sa Davao, uso yung Davao Metro Shuttle. Hinahanap niya talaga yung aircon tapos Davao Metro Shuttle talaga gusto niya. Ang nangyari, nung pumara na sana siya ng isang bus, kasi nagmamadali nga po siya, ay hindi siya pinarahan. Hindi huminto ang bus kasi nga po puno. Sa sobrang galit niya, para siya nagmamakto, sabi na isang oras na ako dito kakaantay ng sasakyan na aircon. So hindi talaga siya sumakay kahit may dumaan man na hindi aircon kasi gusto niya aircon. So galit na galit siya. Makalipas po ang ilang minuto, mga around 30 minutes, dumating bagong bus na naman. Ayun nga, hindi gaanong puno, so nakasakay siya, pinarahan siya. Unknowingly, sa unahan pala, yung bus sana na sasakyan niya ay nadisgrasya. At doon niya inisip, ngayon kung nagmamaktol pa ako sa Diyos, sana, siguro patay na ako ngayon. Why? Because he don't understand things. At kung masama man ang nangyari sa buhay ng isang tao, remember this, that all things work together for good. Not all things are for your good, but all things work together for good. Ang lahat ng bagay ay gumagawa alang sa ikabubuti ng nakararami. Meron akong kilala na isang babae na namatay siya. Umiyak yung mga anak niya. Bakit si mama pa yung kinuha? Ang bait-bait ng mama namin. At yun pala ang dahilan na yung mga kapatid niya at ang mga iba niyang anak ay makapagbalik sa paglilingkod sa Diyos. Kasi during that time, ang preacher ay nangangaral patungkol sa pagbabalik loob sa Panginoon. At doon nakasumpong ng kaligtasan ng kanyang mga anak, maging ang kanyang mga kapatid. Kaya po, gumagawa minsan ang pamamaraan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ito pa nga pangyayari. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos na mamatay ang seed. Tayo, iyak tayo. Bakit namatay ang seeds? Para po may lumabas na mula dun sa butil, ay lalabas ang bagong buhay. Gayon po ang nangyayari sa atin. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya wag po tayo mag-alala kung masama ang nangyayari sa buhay natin ngayon. Tandaan nyo po, para po yan sa ikabubuti natin. May plano at programa ang Diyos para sa atin. Magbalik loob tayo sa Diyos, magsisi kung may nagawa mang kasalanan, at hingin sa Diyos ang tamang kaunawaan sa mga pangyayari o nangyayari sa buhay mo ngayon. Ito pong muli si OG Solitario, na muli pong magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. Maraming salamat po sa araw na ito.